So hot. Malaking minumura, o kaya kayo ang nagmumura. Kasi may kaso po yun. Ano? Kaya mga kuya, huwag mong murahin. Nakakasuhan po kayo. Pinamahal sa kalamahal. Oo, pwede po yun. Ano? Namimilit. May namimilit po ba dito? Mga kuya, namimilit na kayo. Yung namimilit sa gabi, meron ka pa. Kayo po mga ate, wala nang namimilit sa gabi. Senior at talalog po. Meron po ba? Wala pinipilit pala. Kaya same yung mga kuya sa likod, meron po pang pinipilit daan. Dalada. Asawa kang nila namimilit. Asawa nila namimilit. Anong ginagawa ko ba? Hindi ako pinagbibigyan ko. Ha? Kailangan pang bigyan ko yun. Kasi kung hindi ko ibigyan, kakasuhan na naman tayo. Pero kayo, hindi ko kayo pwedeng mamilit. Sila pwedeng mamilit. Kasi pag gusto ni babae, hayaan ninyo, sige dyan ka na sa taas. Pahala ka na dyan. Ganun. Dapat ibigay kasi ang gusto. Pero pagka kayo, ayaw inisip sa tumalikod, wala tayong magagawa. Pero hindi rason po yun para lumabas kayo ng bahay, magtanag na, mahirap din po yun. Yung mga naman po kasi sakit po yun lang, saan tayo po ang sapong, makakasama ko yung mga anak ninyo. Hindi po na yung physical, yung magbubukod, sinasampan, tinatadyakan to, na mga babae. Mga lalaki, pasensya na po, sa general illness po kayo pupunta po, hindi ko po kayo hawa. Pagka babae ang binugbog, pagkaas po ang salon, walang na po ninyo, aabot sa 80 to 100,000. Pero pag kayo mga lalaki ang binugbog namin, nasa 3,000 lang po ang piyasa. 3,000 lang pala. Kailangan ka lang pala ng bugbog. Pwede pala tayo magbugbog. Depende tayo mag-slide po kayo kung nalalaman, kaano kalala po yung bugbog nyo. Sa psychological naman po, yun yung minumura po kayo. Pasensya din po, mga kalalakihan, kayo po kahit naburahin po, wala akong batas na nakakasaglaw dito po. Thunder. Ano po? Thunder. Magkasawa po sila magkasumat kayo po ngayon, nagganon. Kaya po, hindi po kayo, hindi lang asawa po ba, pag tinura po ba kayo ng asawa niyo, makasukat niyo, sila rin. Hindi daw po. Hindi. At kahit na tinutog po kayo, hindi din. Di ba? Di ba? Yun. Sa naman po, sa financial naman po, yan po yung hindi sinusustentuhan ng mga anak. May kaso din po yun, kaya lang po hindi na po kawag ng barangay at pulis po yun. Diretso na po yun ng malolos. Malolos na po ang bahala sa family court na po yun. So, hindi na po natin nakawakan yun. Kayong mga kuya, huwag kayong putong ng putong dyan, kasi pagka bumukol yan, bigyan po kayong suspecto. Pero mga ate, dapat kung sino po nakasulat sa birth certificate, yun po ang naninimulang suspecto. Hindi po pwedeng kung sino lang daan. Nasasabihin mo suspecto ng anak ko, hindi naman siya ang tatay talaga ng bata. So, nangyayari po yun. So, yun po ha, tandaan po natin, kung sino nakasulat sa birth certificate, yun po ang kakasuhan, pwede na nagreklamo. Ang nagmalaking problema lang po doon is kung ang tatay ng anak ninyo hindi nakalagay sa birth certificate. Kaya yung sinasabi ko sa mga babae, huwag kayong maging mayabang. Kasi darating yung panahon, baka yung tatay ng anak ninyo, kailangan hindi. Kasi may iba, hindi kaya ko na sa kaya mo na to, hindi ko na kailangan ng tulong mo. Tapos sa huli, magkano ang tuition mo diba? Kailangan mo hindi ng sustento. Wala na kalagay mo sa birth certificate. Pagpapaliin ka ka. Diba? Ang nakikita mo ang haba ng proseso. Kaysa nandun na sa birth certificate, madalo na po yun. Bigay mo lang yung papel, sasabihan ng korte, ang nakupag-usap sa ang huling-huling naman po na sakot ng 1960 natin is yung marital rate. Yun yung sinasabi ko kung may namimili po ba siya. Hindi naman. Sa marital
vaccine. Malalaman natin kung pinilit po kayo kung meron kayong mga lacerations na makikita po ng doktor. Kasi ang namilit po na tao, hindi po magbabasa yan. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng contact at hindi basa yan, masakit yan, kasi hindi nga siya basa. So, paano magagawin yun, di ba? Ako nung ba yun ng Latino? Pasensya na po ha. Pasensya na po mga dalaga. Pasensya na po ha. Yun po kasi magbibigis doon. Kaya nagtataka sila mga pagkikita kung talagang nabilit o hindi. Kasi pag nabilit ka, hindi nagbasa yung ano mo kasi ayaw yung bakulaw na umaano sa'yo. Masakit yun. Nagkakaroon siya ng ano? Nagkakaroon ng sugat yun. Ito yung tinatawag na lacerations. Kasi nga kung hindi siya basa. So, init lang pinaso. Pero sasabihin mong gahasa, tapos wala kang ng lacerations kung ano pa man, lalo na sa aking mga anak na, may mga anak na, kasi kahit sabihin mong kapilit ka, marami kang anak, tapos pinilit ka, meron at meron dito. Pero ikaw may mga wala pang anak ka, pero engage ka na sa sex, tapos gusto mo din naman yun, wala kang makikita talaga lacerations yun. Unless, talagang kahit hindi nabasa yan, patuloy pa din siya sa kagagano niya, kasi mamimili na, oo, baka hindi umano, ganun pa rin siya ng ganun, doon talaga magkakaroon. So yun po yun ha, baka magtataka kayo, paano malalaman na nakikita sa tao? Diba? Tapos pag may ganun pong nangyari sa inyo, na ayaw ninyo yung nangyari sa inyo, okay, huwag naman po yung uwi kayo ng bahay, tapos yung asawa ninyo, magkakaroon na naman kayo ng reklamo nyo, tapos pag uwi na naman, ganun na naman ulit. Diba? Pagka nagreklamo po kasi tayo, tuloy na po yun, hindi yung atras sa bahay. Kasi ito, ang board ninyo, napapagod ninyo yan. Kung lagi yung pangalan po ninyo, ang nandun, na nakareklamo ninyo, patuloy pa din kayo naman sa pagbukod o pagbukod na naman sinasabi nito. Yung pagbibro ng mga demanda ninyo, mapapagod din naman sa inyo. Kaya pag nasabi ko nga, pag may pumunta sa amin, mag-desisyon lang po kung talagang tutuloy mo yung kaso o hindi. Kasi mahirap po yung atras-abante tayo. Tulungan ka namin, iyan yung kaso mo, pero sa huli, kung mo na naman, ano mo na naman. Paano? Tapos pumunta ka sa akin, sasabihin mo, mami, atras mo pala ang kaso, ano ba yung nagkagawin ko, ako mag-atras? Ako na gumawa ng demanda mo, ako pang gagawa ng pag-atras mo, pag-uro mo, kung paggawa mo sa abogado, mas ka. So para hindi masayang pare-parehong oras natin, lalo sa inyo, kung kayo magdidemanda, kasi syempre magpapagay ko kayo nung pagmaserox nyo. Tapos yung pagmasahin pa po ng papuntang malolos, pag-disipin po. Yun ang sabihin natin sa ating mga kapitbahay pag kami mga ganon. Kasi minsan, sige, kulong mo, ganito, ganyan. Kulang tayo ng kulang, pero walang pagkain ng bata. Pagpaaral ng bata, ibigay pa. Diba? Kaya minsan kasi, kaya nagkakaroon din ng yung court sa, kaya walang magagawa ang court kasi sa ELG, hindi pwedeng i-reaching ang mga bawsi. Yun, ano pala ha, kasi ang titigilin nyo pati hindi ko kasama yung bawsi lang, bawsi cases, ito yung sakot ng RA number 16 natin. Yun ang hindi pwedeng pag-usapan sa barangay. Minsan lang, kaya nagbibigay yung barangay ng isang pagkakataon, kasi minsan ang sabi ng babae, gusto ko lang mag-iwalay na. Pero yung mga bata, suspend ko kanya. Yun lang, magkaroon lang kayo na pag-usap na gano'n lang, ipirmahan nyo. Na pagka hindi ko kupad sila na, pwede na yung gamitin itong masugatan na yun para isang yung dimanda sa akin. Pagdagdag kong ebidensya yun. Pero lagi-lagi kong sinasabi, pag kayong binugbog, magsasampaman kayo kung hindi, kailangan magkapit. Kasi ang medical is 24 hours lang po yun, hindi po pwede yung lumagpas. Pag binugbog ka ng isang araw, tapos ngayon ka lang na-decision, tapos ngayon ka lang magpapakita, hindi na po tanggap yun. Tapos kailangan sa medical po ninyo, positive na meron kayong makasugat. Kasi baka sabihin nyo silang mag-medical na tsaka kayo, wala lang na medical. Kasi tsaka na po tayo, hindi ko po i-endorse yun. I-endorse ko kayo, sasabihin ko, mag-private lawyer po kayo. Kasi hindi ko po kayang ilaban. Kasi walang ebidensya po eh. Ako po question ng Gorton. Pag ginawa mo ng hasto, wala naman. Salita lang. Hindi po pwede yung noon na magkwento ka lang sa akin, gagawin ko yung demanda kahit sinabi mo na tinutupin niya, tinagtakan ka niya, yung balik, pagkakuntutan sa sarili mo, ikaw magwala-wala doon. Diba? Ngayon po kasi kailangan ka ibigay siya na po.
Yung sa psychological, sinasabi ko, pinamura kayo. Dami kayong anong mga pinagsasabi sa inyo na nakakasakit ang damdamin ninyo. Kailangan naman po ng psychological assessment. Kung po ang medyo matagal, kasi kung gusto nyo ng libre, i-endorse kayo po sa MSWD, pero 4 months po yun, di tama po. Ang performance pa naman kung hindi makupo kayo, resulta. Pagka ang resulta nun is negative, wala kang trauma, kahit ano sa anuman na nangyari sa inyo, pasensya na po, hindi po kayo gagawa ng manda. Magpa-pray po yun. Kasi wala po yun. Kasi may pumunta sa amin, sabi niya, nakuha daw yung anak niya, nagsasabi, at saka may ganun yung anak niya. Kaya ayon sa findings, wala namang ganun yung anak niya. Hindi dapat siya ang kasuhan, dahil sinasabi niya, magpiliin ng anak niya, wala ka pala. Kasi dati nang tinutulong yun. Kasi anak niya sa escalation siya. Pero, kasi gawin niya yun na para mag-dinadali sa kabila, sa katabi niya. Kasi gusto niya makuha yung alam niyo, may mga hidden agenda siya. Kasi itilala kasi yung asawa, yung kinakasama niya na may legal na asawa, gusto niya makaalis yung kapatid-bahay. Kaya sinabi, minura ng kapitbahay niya yung anak niya. Walang result, walang negative yung ano niya, yung psychological niya. Eh hindi ko naman pwedeng i-confess yun. Lalo siya, hindi niya pwedeng sabihin dun sa court or sa doktor na tumili dun sa anak niya dahil ito po yung nagagawa mo. Kasi hindi naman naman siya pagkala. Tugan po yun. May tanong po ba kayo doon? Kasi yun po kasi ang pinakamahirap eh. Yung sa psychological, kasi kailangan po talaga mag-ilan kayo. Kasi kami, ito kami po doktor para kahit nakita namin na medyo naanin-anin na kayo sa mga pinagagawa sa inyo, hindi po kami pwede magsabi na kasi nakita ko sila dito siya, kaya ginawa niyo siya ng kaso. Kailangan po doktor ang magsabi o kaya psychologist po ang magsabi. Kahit yung mga picture po ninyo na pinugbukan nyo na itong araw na sinabi ninyo, kung wala kayong medical, kasi siya tayo. Pero hindi po namin kayo dito. So, yun po yung sa 926 ko natin. Same lang din po yun nga kasi sa marital, kailangan po ng medical legal. Kaya yung sinasabi ko, tingnan ng doktor kung meron ng consideration sa iyo. Yun po yun, hindi ko papasok po. So, lahat po sa 926 ko natin, kailangan po, meron po, physical lang yan, psychological o kaya marital. Yung sa financial po kasi, duration na po kayo sa malulos, kaya hindi ko na po kayo papakialam. Yan po yun. So, sa RA system naman po, ito po yung sa mga bata. Kaya, ang RA system, ang kailangan po malapit doon, pagka magsisimanda po kayo, dapat po meron po kayong birth certificate po nung anak po ninyo, nagpapatunay po at sa yung minor. Yun po yung kailangan natin. Ngayon po, sa RA system, kailangan po natin ng CFA, lalo po po slight physical injuries na po siya. Alam po ba natin ang slide? Pagka-slide po, ang nakalagay po dun sa result ng medical niya is 9 days below po ang pinfil sugat. O kailan, gagaling yung sugat niya is 90, aabutin lang ng 9 days. So, yun po ang nakalagay sa medical niya, considered po yung slide physical injuries. So, pag slide physical injuries, kailangan po mag-hearing sa barangay at mag-resist po yun. Yun yung dapat magbibig sa hearing. Kasi 60 days ang binigay sa court, dapat within 40 days dapat at isang natin or 30 days. Pagka nahihirapan po kayo doon, tanongin ninyo ito kung ano yung ginawa nila. Kasi nasa pinahan sila o nasulatan sila ng court na kailangan ano nila yung CFP nila. Kasi pagka lumagpas po ng 60 days yung ano niya, yung injury, o yung anuhan ng kaso, yung pagsasangka, dismiss na po yun, hindi na nakakagabi. So, tandaan natin sa medical system, pag-slide physical injuries within 60 days, huwag aakit pang 60 days, dapat na 30 days, mag-isangka na yung kaso na yun natin. Kaya mabilis po. Mabilis po talaga yun. Kasi pagka kayo ang susundin ng court, hindi ako. Kasi syempre sa hindi babalik yun. Kasi tinanong namin na ipaglaban yun, kaya lang, kinuha, kaya lang, binalik ulit, tapos nag-CFA pa din sila sa barangay ko. So yun ang tatanungin natin, ano ginawa ng turo para mapabilis ng kanilang pag-CFA ng CFA. So yun po yung nasabi mo natin. Minsan nga parang masaya pa rin sa atin, kasi parang ang may nagtanong sa atin, bakit kailangan ba na tumutubo yung bata bago ninyo aksyonan, dapat ba ganito? Eh yun po ang talaga sa Ma'am, si iba na pagka ang period, dapat ng pag-uusap. Oo. Ngayon, after ng pag-uusap na yun, di ba sinasabi nila may 45 days bago makaano na? hindi no. Parang Kaya kailangan. Kailangan. Kasi wala yung juris lang na nagpasa sa court. Tapos,
aabutin yun, di ba? Eh, wala po eh. Kailangan ulit po. Kaya, sabi ko nga, ano na tayo na kailangan yung sunod natin, kung ano yung gusto nilang gawin natin. Pero pag kasi DIRG ang kailangan natin, syempre sunod natin yung DIRG. Pero for ang kailangan po natin, pagka hindi natin na isang kayo, sigurado yung tao naman na biktima ang magsasama sa atin ng ginagawa. Kaya wala tayong magagawa kung sunod natin yung gusto ng court. Feeling ko lang kung lang, medication lang yan. Mediation po yun. Para magkaroon sila ng silip. Mediate na po yun. Pagka ay suspend, pwede yung mediate yun. Kasi ang DIRG, ang sinasabi nila, pag mediate ang WOWC, yun po yung RA 9262. Ang ano namin, ang naiintindihan ng dahil ng mga WOWC is kasama yung RA 7610, acts of lasciviousness, mga ganon. Pero WOWC po yun, which is yun yung nakapatubo sa RA 9262. Yun po ang tinatawag na WOWC. Kasi violence against women and their children, yun po yung bawal po mediate po ng barangay. Yung walang hindi kailangan ay siguro bago magsampa. Yun po inudiretso na po sa police station. Pero pag yung acts are 610, yung mga ganon, pwede sa barangay po. Kung gusto po ng police. Kasi ang kailangan 7610 pagka-slide, kailangan may safety program. Yun po yung ano ni Paul. Kaya yung mga regular din po, ang ano, pwede din po dito sa LTC na sila, dito na sa LTC pinakadoresyo. Yung mga matatanda, hindi ba na po ang pinakasunod na service sa LTC. After ng CFA, at gusto yung di ano, doresyo na po kayo ng LTC, hindi na po sa Malolos. What do you mean yung matanda? Matatanda, nasa edad na po. Nasa edad na po. Legal age na po, opo. Pagka nakakuha nila sa nila, direct kayo na po sa LTC. Hindi na po sa Malolos. Diba dati po, binadaan na namin ng Malolos. Hindi na po. Diretso na po ng LTC. Bukaw. Yun. Pag slightly sila dito, sana nasa legal age na po tayo. Hindi sa legal system. Sa legal system kasi, kaya nakapunta ng Malolos kasi family court po. Ngayon po siya dito sa LTC natin. So, yun po po yung ano natin, yung mga matulog. Naiintindihan po ba natin? Yun po ang komplikado kasi sa RA system po natin. So, same lang naman po yun. Meron din siyang physical, psychological, at financial. Same lang din po kung ano yung requirements. Ang kailangan lang po is yung ano natin, birth certificate po ng mga bata, na nilang patunay po sila ay mga minoritas. Walang alternative naman na. Meaning, if nabigo ang magbulang na karinis ng anak niya. So, wala siyang birth certificate. Ano po, mag-principal. Pagkawa ng mag-principal po, NIPEN. Papalitan po sa lista. Ang last resort po natin is NIPEN. NIPEN po. Ang order po, makikita na po lista ko lang ang natulungan. Yan po yun. Yun ang last resort natin. Lalo na pa kasi may ACL, yung mga nagnanakaw ng mga bata. Diba, sabi nila, 17 lang ako, 16, tapos yung consider na magulang, ayaw nilabas ang birth certificate. Ang ginagawa po namin, NIPEN. Tapos ito ulit po ang tandaan natin, pagka CICL po ang suspect, at hindi po yan drugs. Nakapot hindi aka, makapuli ng drugs, at saka rape na naabutan ng magulang na talaga nakapatong dun sa bata, ay dun sa anak nila na nasa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sa mga gano'n. Talagang nagutan na, nakapot hindi aka, kaya pwede na rin yung request. Pero pagka-check lang, mga pagnanakaw, ganun, pag-bubog, kailangan po ng service talaga. So, magiging medical tayo po siya. Magiging inquest lang siya kung ganun na, o kaya na lang sa murder, pwede yun. O hindi, kung talaga sinasaksak yun at nakon siya, wala tayong magagawa kung magiging inquest ko talaga yun. Hindi mo pwede sabihin na, ay, pag-regular to kasi kailangan ng isang hindi po. Kakausapin na po natin ang DSWD para po sa magiging sambil ng business po sa bata. Murder rate, kung hindi lahat po yung ginagawa na nila yung krimen na yun, yun na po. Pero ang pagnanakaw po, kahit po hindi ako yung bata, pwede naman na yung discernment kasi siya na po. Kaya mag-lock po kayo ng bahay. Pagka minor po ang gumawa, kailangan po na ang sarili. Magbubog din, hindi naman style lang ang pagbubog. Kailangan po ang discernment. Yun po yung nakapaloob ko sa RA 9344 na maano sa mga CICL. Children in hospital. Yun po yung kanilang ang batas po na nakakawin. What do you mean by discerning? Discerning po, doon po makikita kung yung ginawa ba niya yung krimen is nasa tamang pag-iisip po siya. Na alam po ba niya ang tama at mali.
po ang kailangan natin doon. Kaya huwag po kayo magtaka, bakit nasa kapagdawan naman, bakit hindi sa kulungan, kung hindi pa po ba sa kulong yun, kailangan po ng discernment, pero hindi po ganun-ganun lang natin na uwi yun. Hindi na ano pa na po yun, ini-enter po sa DSWD, so ang custody nila sa DSWD. Ang DSWD naman po, wala po bakal o central para sa kanila, kaya yung custody magulang. Pagka may discernment na po, after ano naman yung 10 days po, ginagawa yung discernment kasi after 10 days, pwede nagawa yung regular training. At na ano naman po sila, parang nawawaran, pero ang tawag po doon is under custody lang. Order yung custody pa lang. Ang tawag po sa kanila, hindi po warang po. Pero order po to take custody. Sa mga po lang. So, huwag kayong mag-alala kasi kung ano makikita na yung pasok lang. Yung RP 9344 natin. Ito nakakaano. Pero ito naman po na kung mga po isa sa 14, 13, 12, pero wala pong kaso para sa mga Meaning all of them, all of them, minor. Hindi po. Kaya yung respondent. Ano ba? Most of them minor. Minor. Ganun pa rin po. Discernment pa rin po ang kailangan ni CLCL. Ganun pa rin po. Kung ang kaso po niya is pagpupulog, sakitan silang dalawa, CFA yung slide lang, tapos kailangan po ng discernment muna bago din kasuhan si minor. Ganun po. Kahit both minors pa po. Pero kung kayo, pag dinadarasan niyo yung 2 years old, 3 years old, na nakita na ng magulang, na pinapasok ka na ng kung ano-ano doon, na po direction na po na po. Kahit minor na yun. Oo. Pero nasa 15 dapat. Pero kung ang next 14, 13, 12, Hindi na sa custody na. hindi po. Ano po yun? Ano lang ang ibibigay sa kanila? Parang may ibibigay lang yung DSWD. Ano lang nila, sa turnover natin sa DSWD. Pero ang DSWD, dahil wala nga akong center, walang paglagyan po sa kanila, bawal din po sa magulang. Kaya yung sabi ko, alam ko, luwi kayo, matagal po yung mga update ng mga bata, kaya tinatanggol yung luwi. Meaning depende sa locality. Oo. Depende sa locality. Meaning, kapag may facility yung locality, Hindi din po. direct. Kasi ang malolos, hindi lang ang ginagawa sa mga batang nakikinig nila, pinapalayo din nila. Ano, bibigyan nila ng 10 araw kung gusto na ito lang, uulong na sila. Pero papalayanin at papalayanin pa rin. So, hindi po talaga sila pa yung gusto na. 14, 13 yung pababa. Paano kapintuan? Pero yung, ano, i-endorse ako sa panglaw, pero pag nasa tamang edad na po. Kasi wala nang nag-cater po ng 14 pababa. Walang nag-cater po na center para sa kanila. Kasi nga, sabi nga, hindi sila po yung naligaya doon. So, iyaan lang sila ng sabi nila sa kanila. Wala nang facility. Ang meron lang po tayong facility 16 above. Pero below 18 years old. Yun lang po ang meron tayong facility. Pagkakabitol na yung mga ganun. Pero pag yung kabitol sa 14, 13, barangay, kung ano gusto ninyo, kung ano pag-uusapan ko dito ng kagulang nyo. Diba? Kung sasabihin, no, dito, magbaris-baris ka na lang sa barangay, kaya lang baka mamaya, lahat naman kayo na nakawag, dito kayo, barangay school. Diba? Yung kasi anong medyo ano din natin eh. Ewan mo bakit tinaasan yung, ano, dati-dati, 12 years old, pwede na, diba? Paano mo nakapatay yung bata? Nakapatay yung bata, minor, ang nakapatay. Ano siya, may ano pa din, may age bracket pa din. Pero hindi kayo get sa After, pagka kayo na ano, saka magkakakas. Hindi na yun. Oo. Ano yun? Baka ganun nakapatay siya, there's something ng bahala kung ano gagawin talaga. Kaya kung talagang nakakataas ng paso dito ba? Kung nakapatay talaga, yung 12 years old. Depende po kay there's something kung anong gagawin kami ng prevention doon. Kasi nakadepende na kung hindi na po nakawag ng school talaga. Kaya establishment po talaga. Kaya sila sport establishment po talaga. Hindi po sa po. Oh, what is statutory? Ano is it? Ano po? Statutory. Rate pa? 14 below. Okay. Oo. Yun ang pinaka-kanila po talaga. Kaya nga sabi ko, yung mga edad na ganito, lalo na yung mga malalaking tao, nakakapatay na po. Kaya anak, sa batas na natin, wala eh. Yung talaga, ang mga establishment. Lalo na ang nagkakapatay ng panglaw, hindi nila yun, kaya nakakapatay sila. Ang napapalok sa akin, nakakasuhan ng advantage, yung mga bantay ko.
taga-BGMP. Kaya yun yung nireklamo nila. Dapat sila na lang ang magbantay. Kung parang sa atin, meron naman siyo nila. Dapat sila na magbantay. Huwag na lang yung BGMP. Kasi natatakasan eh. Wala nang takot eh. Bibilaan yung mga bantay doon. Sabihin, pinipinan kami ng masama ng bantay. So, sabihin ka naman nila sa reklamo nila. Tapos, papaadmin yung bantay. Kaya nga pag nagdadala kami doon, mamamagiging yung mga ano, kasi magsusumbong yung mga yan. Sasabihin na pinagdidilatan ng mata, ganun sila compare doon sa mga bangkang nandun, pero hindi nila nag-isip ng mga biktima, mga nandun. Kasi nasa isip nila, bata to, magbabago pa, hindi eh. Patakatay, patakatay kita. Kasi maano yung naibinig ka talaga ng mga bata. Dapat po talaga. Hindi talaga meron naman po. Ang ginagawa ko sa curfew, tulad ng Antipona, weekly po yun. Hindi po nila lahat ng curfew ng week. Pati kabulang, pupunta ng linggo o kaya Monday. Hindi po ba silang gano'n? Pagka hindi pumunta yung magulang, pupunta ako sa bahay. Kung ayaw niya ng ganito. Kasi yung ginagawa ko sa Antipona. Ang nangyayari mag dito, hindi ko linit, ano, magtataan mo pagka-alis na lang ako na. Sulat ninyo yung mga pangalan, kapag ganun po. Tapos diba may picture, pero wag nyo po po sa picture. Sila, o ito, anak mo to, anak mo to. Tatang mga tatang. Ganun ang gawin nyo. Tapos patawag nyo yung magulang. O, Friday na may special, may pupunta na police. Yung mga anak mo kasi ganito, ganyan, masawal. Pupunta po doon, may meeting po tayo doon. Lahat ako kayo nyo. Para makita ko, yun ang maganda. Paano, hindi makalakad? Hindi naman yung mga bata. Ay, hindi pwede. Ginawa nila yun, nagpakasarap sila yun, tapos tayo mamumutero sa kanila. Dapat kaya nila, kitanin nila sa loob ng bahay, walang magre-reklamo ng kapag-bahay. Diba? Kaya naman may takot yung mga ano kasi marireklamo ng kapag-bahay. O, bibibuhan na naman, sasabihin na naman, o yung nanay ni ano, minamaltrato yung anak. Diba? Lalo na pagka-awal yung kapag-bahay mo. O sasabihin, yung anak yung pwede na nire-report namin, minamaltrato yung anak. Ginagawa lang niyo yung para ng ano kasi yung anak. Wala eh. Mga magulang sa magulang na sa anak. Oo. Kasi sabi ko nga, oo, pinalaki mo din ang yung anak. Kaya lang, baka nasobrahan yung kakampunan mo, yung sasabihin mo, kaya ako pinapayagan mag-jowa yung anak ko para nakikita ko yung lalaki. Nakikita ko yung ginagawa ko. Sigurado ka. Magkakalikod mo pa alam, baka nakahalik na yung isa, di ba? O kaya nakakawag ka sa kamay. Yan kasi ang sabi ng mga magulang. Pero kasi, iba eh, pagka nakausap mo yung anak mo, pwede ka mag-gay, pwede ka kakaya mo yung sarili mo. Pero ngayon nandito ka na sa araw, awang ng bibigay ka lang ang kailangan mo. Kung pwede naman anak ako nilang sarili mo. Fresh lang pwede. Kaya naman mag-boyfriend hindi. Kasi ngayon kasi mag-boyfriend parang mag-asawa na eh. Mas malala pa. Diba? Tuon tagabigay ng ulam, wala akong nagagawa ng assignment, kaya akong ginagawa. Pero ngayon kung ginagawa, mas ano na, ang ginagawa ng mag-asawa, ito na ang ginagawa. Kaya sabi ko kaya kami nayagan nito naman expert na hindi po eh, nasa inyo kasi yan. Dapat kung bata pa, sabihin mo, lawal na, boyfriend pagka nasa aming kami na hindi mo kaya buhayin yung sarili mo, hindi mo kaya bumili ng sarili mong pagkain na sa aming pamilya. Para at least kung may kanak sa isip na, kung nga hindi ko pa kaya yung sarili ko, baka pag boyfriend ako, at saka nagkaanak na ako, paano na ako? Yung parang ganun ba? Kasi minsan kasi, sige, mabayan ko sa boyfriend, pero hindi ko lang kayo sa bahay. O bakit nakagano'n ka ba lagi kung anong ginagawa ng mga yan? Diba? Hindi pa lang naman pa, nagtataka pa, paano gano'n din siya? Mas magaling yung mga bata ngayon dito sa atin. Mga nakatalipod ko na nakapasok na yun, di ba? Wala po talaga. Ang hirap. Kaya mas bata pa sila, pag-sabi ka natin mo, ganito ka, ganito kami para kayo noon, ganito, pasasabihin, noon naman yun, hindi na yun. Kaya lang, kung mas maganda, tingnan nyo, maayos naman yung ano namin sa inyo, o di kaya gusto ba nyo ganito din kayo, yung sitwasyon natin ngayon, ganito ba ang gusto nyo palagi? Yung mga ganun ba? Eh, minsan kasi, pinipilit ng mga magulang sa bagay, eh, naiintindihan ko naman, lahat naman tayo gusto natin, ibigay lahat sa alam natin, kaya lang, hindi ko pwedeng laging ganun eh. Oo, sobra-sobra kasi, babalik din sa atin mo. Hindi natin mapagsasabihan ka ng ano, kasi wala na, matanda na eh. Andyan na yung
sa edad-edad na yun, sabi mo na nagsusunod, ano hindi mo na ako mahal, yung gagawin pa sa'yo yung mga ano. Pero pagka ano, yung tahin natin, kung ano ang dapat. Kasi ano, may pasok din ang buwan. Oo, yung ako. Dalawa, lilis ka. O seri mo yung anak ko kayo doon, ligil. Yun lang. Hindi, ano, hindi ako, balikin lang sila. Sabihin ko, ano, kami ng tatay mo, bigil lang. Gusto maligaw ko yung ako. O, dahil hindi natin nakapanaw, paano na natin sila para wala rin. Nagtanong na sige, maaga na kung nagiging matanda yung isip ng, pero hindi, baka ng mga ano nila, kasi sabihin lang nila yung isip nila. Minsan pinagkulang na po ang ginagawa nila. Yun lang ang nagawa. Hindi kaya, Hindi ano, ako pwede. Hindi mo yung sinasabi ko, huwag mong gayakin yung ginagawa. ginagawa ko. Hindi na pwede ngayon. Ay, kami nakikita, ikaw nga, ganito, gagawin ko. Sabi, bawal magsinungaling, pero pag kami naningit, sabi ko, wala ako. O, di ba nagsinungaling ka?